Sa halip ng mga bulaklak, ay pastries ang unang regalo ni Merlinda kay Emperor. Alam niyang nasa bahay ang binata ng araw na yon. Iyon ang sinabi nito nang huli silang magkita. Ngunit nang dumalaw siya sa mansyon ng mga Diyos ay wala ito. Sa halip, ang kapatid nitong si Queenie ang humarap sa kanya. "Hi, Ate Lindy!" Maluwang ang ngiti na nakipagbeso pa kay Merlinda ang dentistang kapatid ni Emperor. "Sayang, hindi mo naabutan si Kuya. Kaalis lang niya." "Ganun ba?" Nang hinayang si Merlinda. Kung napaagasanan siya ay baka inabot pa niya si Emperor. Kundangan kasing nakailang urong sulong muna siya bago nagawang magtungo roon. Bukod doon ay pinagtataguan din niya si Orville. Ipinagkaila siya ni Yaya Liway gaya ng kanyang bilin sa lahat ng tao sa kanila. Wala siya. Iyon ang ipinasasabi niya kapag nagpupunta roon si Orville. At hindi niya alam kung hanggang kailan magiging epektibo ang pagtatago niya sa makulit na lalaki. Madali lang palang sabihin na pumapayag siya sa kondisyon ni Emperor na liligawan niya ito. Pero kapag isasagawa na ay mahigpit na tututol ang kanyang kalooban. Babae pa rin siya. At kahit sa mga liberal na bansa na hindi na pinapansin kung babae o lalaki ang unang maliligaw, ay babae pa rin talaga ang kadalasang nililigawan. Hindi ang kabaliktaran. "Oo, Ate Lindy, pero nagbilin siya sa akin na kung dumating ka raw ngayon, sundan mo raw siya sa KD Building. May rehearsal yata sila ngayon." At makikita ng bandmates ni Emperor ang panliligaw niya rito. Ang saya. Mahirap pigilang hindi maging sarkastiko sa dilema niya. Siya na ang mapiling babae. Siya na maraming binasted na manliligaw na hindi rin naman basta-bastang mga binata. Ngayon ay manliligaw ng lalaki. Hindi alam ni Merlinda kung ano ang motibo ni Emperor para ibigay sa kanya ang ganoong klase ng kondisyon. "Ate Lindy, gusto ko lang malaman mo na boto ko sa'yo." Medyo kinikilig na sabi ni Queenie. "At hindi ko gusto ang ginagawang pagpapaligaw sa'yo na to ni Kuya. Ang weird niya, sa totoo lang. Hindi ko nga alam na marunong din pala mag-ego trip ang isang yon. Pero pwede kitang tulungan sa paniligaw mo sa kanya. Eto ang isa ko pang tip sa'yo, Ate Lindy. Mahilig din si Kuya sa mochi, yung Japanese sticky rice cake. Pero huwag ka mag-alala, yung pastry sa dala mo, gusto rin niya." "Maraming salamat sa tip, Queenie. Sige, tutuloy na ako." Malaking tulong ang bunsong kapatid na ito ng binata para sa kanya dahil sa isang bagay na wala siyang alam at walang experience gaya ng panliligaw sa lalaki, ay kakailanganin nga niya ang isang reinforcement na gaya nito. Pinapasok kaagad si Merlinda ng gwardya nang sabihin dito ang kanyang pangalan. Bagay na nakakapagtaka dahil ngayon lang siya tumuntong sa KD Building para makilala siya nito agad. Nakita niya ang grupo sa isang maluwang na silid. Nakaupong paikot ang mga ito. Dalawa ang may hawak na gitara. Isa na roon si Emperor. Ang band vocalist na si Baron ang unang nakapansin sa kanya sa pintuan. Ngumiti ito at kaagad na tumayo para lapitan siya. "Hi, I'm Baron. What can I do for you, beautiful lady?" "Tado, si Lindy yan," sabi ni Rich, ang member ng banda na nakakwentuhan na noon ni Merlinda sa una at huling beses na isinama siya ni Emperor sa una ring concert ng Crazy Hotshots sa Music Museum. "Os, ikaw ba yun?" Hindi makapaniwalang nagtaas baba ang tingin sa kanya ni Baron. "You've grown more beautiful." Nakangising sabi ng Japanese mestizo na si Earl. "Welcome to KD Building, Lindy," sabi ni King Dave na tumayo pa sa kinauupo ang Celia. Nakapagtatakang si Emperor lang ang hindi bumati kay Merlinda, bagaman bahagyang umiti sa kanya. "Salamat, busy pa yata kayo, pero hindi naman ako magtatagal." "Of course we're not busy," maagap na pahayag ni Baron. Iniskortan pa siya nito sa umpukan ng grupo. "What can I do for you?" Oy, hindi ikaw ang pinunta ni Lindy rito ha?" Sagot ni Earl. Ito ang isa pang may hawak na gitara. Kay Emperor na tuon ang pansin ng lahat, na tumayo naman at inilapag ang gitara nang makalapit si Merlinda. At sa kanyang pagkabigla, binati siya ng halik sa sentido na may kasamang hapit ng kamay sa kanyang balikat. Mahinahon, parang may lambing na tinanong siya nito. "Okay lang ba sa'yo na maghintay pa ng kaunti?" Tumikim ang mga kabanda ni Emperor na animo sabay-sabay na nagkaubo. Napalunok si Merlinda nang salubungin ang titig ni Emperor. Hindi niya alam kung ano ang meron sa titig nito. She could swear na ngayon lang niya nakita sa mga mata ng binata ang ganoong uri ng tingin. Tingin na parang may understanding na sila. At hindi pa siya nakakahuma sa epekto ng halik nito sa kanyang sentido o sa pagyakap ng isang kamay nito na nanatili pa rin sa kanyang balikat. Oo, ito nga pala, para sa'yo." Iniabot niya ang dalang paper bag. Tumikim na naman ang mga kabanda ni Emperor. Mas malakas kaya sa una at lahat ay piliw ang ekspresyon ng muka. "Thank you." Nasisiyang sabi ni Emperor at dinampian uli ng halik ang sentido ni Merlinda. "Mamaya ko nabubuksan.
Sigurado uubusan ako ng mga yan. Hinawakan siya nito sa kamay at iniupo sa tabi nito, sa silyang malayo kay Baron. Muli nitong kinuha ang gitara at pumailan lang ang intro ng isang kantang ginawa nito. Lumingon ka naman sana para makita mo ang tingin. Ang tingin ko sa iyo aking sinta. Sigaw ng puso ay pagsuyo. Ay pagsuyo. Ano bang tamang sabihin? Mahal na pala kita o mahal kitang talaga? Dati na. Nabisto mo na ba o nahalata mo lang? Na mahal kita. Dati pa. Wow, hugot pa more. Feel na feel, grabe. Panood ng video niyan. Nagiinit ang mukha ni Merlinda sa obvious na panunokso ng mga kabanda kay Emperor. Ngiting-ngiti lang ang loko, parang tuwang-tuwa pa. Lalo na nang kantahin ni Baron ng sariling version nito ng lyrics ng piyesang katatapos na kinanta at tinugtog ni Emperor. Nabisto ka na niya, nabuking ka na nga, mahal mo siya talaga. Nagkibit-balikat si Emperor at nakitawa lang sa grupo bago buksan ang supot ng pastries na dala ni Merlinda. Pwede ko ba silang bigyan ito? Tanong ng binata. Bahala ka, sa'yo naman yan eh. Tig-iisa lang ang ibinigay nito sa mga kasama. O-order lang ko ng lunch para sa atin. Oo, ganyan ka. Ipinagdadamot mo ang ibinigay sa'yo ng latest GF mo. Kantsaw ni Baron. Si King Dave ay lumabas ng silid para daw kumuha ng maiinom. Huwag kang epal dyan. Salag dito ni Emperor. Nakakahiya kay Lindy. Hindi pa nga ako sinasabi mo ng GF ko. Hindi alam ni Merlinda kung ano ang gustong palabasin ni Emperor. Sa kilos ng binata ngayong kaharap nila ang mga kabanda ay parang pinalalabas nito na ito ang naliligaw sa kanya. At ang naging kilos nito kaninang dumating siya ay obvious na territorial. Parang nararamdaman pa niya ang init ng katawan nitong dumikit sa kanya nang hapitin siya at hagkan sa sentido. Kung umaarte lang ito sa harap ng mga naroroon, ay masasabi niyang napakagaling nitong aktor. Kumislap ang mga mata ni Baron at tumingin kay Merlinda. May pag-asa pa pala ako? Tado, huwag ka nang sumingit. Sansala na Rich. Kita mo nang nabakuran na nga eh. Bakit ba? Hindi pa naman sila. Epal pa kasi. Sabi ni Earl. Hayaan mo na sa one-woman man si Lindy. Hindi ka papasa dyan. Bistado na ang pagiging pabling mo. Hanggang sa bago sila makaalis doon ni Emperor, dakong hapon ay panay pa rin ang kantsaw ng grupo sa binata. Sinasakyan lang lahat iyon ni Emperor at mukhang nag-e-enjoy pa. Mabuti na lang hindi mo ibinisto sa kanila na ako ang naliligo sa'yo. Sabi ni Merlinda nang sakay na sila ng kotse ni Emperor. Gaya ng dati, ang bodyguard nitong si Jim ang nagmaneho para sa kanila. Ayoko lang sumama ang image ko sa kanila. Medyo nasaktan si Merlinda. Malinaw na umaarte lang ang binata sa harap ng mga kasama. Natigilan siya sa naging reaksyon. Bakit siya nasasaktan? Hindi naman talaga sila nagmamahalan. Hindi rin niya kailangang mahalin ito kahit na maikasal sila. Malayo-layo na ang natatakbo ng sinasakyan ni na Merlinda at Emperor nang mapansin ni Merlinda na hindi iyon ang daan na pauwi sa kanila. Sandali, papalayo tayo nito sa amin ah. Saan ba tayo pupunta? Gusto kong magpunta sa carnival. Simpleng pahayag ni Emperor. Ititreat mo ako sa rides. Ha? Nagmalabatibap na naman ang mga mata ni Merlinda. Seryoso ka? Oo naman. Kapag naliligaw ang isang lalaki sa babae, gusto niya na lagi itong kasamang lumabas. Gusto niyang itreat ito sa carnival rides o sine para lagi silang close. Para lagi silang magkatabi at magkadikit. Got it? Sabi ni Emperor na kumindat pa. Napailing na lang si Merlinda. Hindi siya naniniwalang gusto siyang tsansingan ng binata gaya ng ipinahihiwatig ng sinabi nito. Hindi ganun ang pagkakakilala niya rito. Sa Star City siya nito dinala. Ngunit bago iyon ay nag-disguise muna ito. Siya pa ang pinagpinta ng bigote sa balingos nito. At may nakahanda itong salamin na parang goggles dahil rubberized ang tali na isinusuot sa ulo. Ayaw rin itong maabala sila kapag may fans na nakakilala rito. Lihim na humanga si Merlinda sa naging ayos ni Emperor. Kahit yata pintahan niya ang binata ng gaya sa isang taong grasa, ay gwapo pa rin ang kalalabasan. Nayanig siya sa ride nila sa tornado, pero ayos lang sa kanya. Magkahawak ang mga kamay nila sa buong durasyon ng ride. Sumunod ay sa bumper car rave naman sila sumakay. Obvious ang katuwaan ni Emperor sa naturang ride. Nahawa tuloy si Merlinda. Tawa siya ng tawa habang panay ang bunggo nila sa iba pang mga bump car. Sa palagay nga niya, ngayon lang uli niya naranasan ang tumawa at mag-enjoy ng husto. Ngunit hindi na niya magawang tumawa nang nakasakay na sila sa Viking ship. Kalog na kalog ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay iniitsa siya ng walang humpay sa lahat na yata ng direksyon. Parang hinahalukay ang kanyang sikmura nang makalabas sila sa extreme ride na iyon. Are you alright?
Tanong ni Emperor. Dinala siya nito sa gilid at pinaupo. Okay lang ako. Palilipasin lang niya ang hilo at aayos din ang kanyang pakiramdam. Hindi ka mukhang okay sa tingin ko. Iniwan siya nito sandali at pagbalik ay may dala ng karton na pamaypay. Sumandal ka sa akin para mas makapagpahinga ka. Nang hindi tumalima si Merlinda ay kinabig ni Emperor ang kanyang katawan at ikinulong sa isang maluwag na yakap. Ikinalang ng binata ang baba niya sa balikat nito. Matyaga itong nagpaypay sa kanya hanggang sa mahimasmasan siya. Damang-dama niya ang init ng katawan ng binata, ang solidong mga kalamnan at ang masarap sa pang-amoy na samyo ng gamit itong cologne. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit nag-aalsahan ang kanyang mga balahibo. Pati talampakan niya ay tila literal na umaangat kahit nakaupo lang sila at parang gusto niyang higpitan ito ang yakap sa kanya. Naiguyom niya ang kamay at baka mawala siya sa sarili at gumala iyon at tumama sa malapad ni likuran at sa makapal na buhok ng binata. Nang maging maayos na ang pakiramdam ni Merlinda, ay siya na ang nagiya sa isa pang ride. Sa Star Flyer naman tayo, na tinanggihan ni Emperor. No, hindi ako papayag na dun tayo. Nakatiwarik ang rider habang nasa itaas. Mas grabe pa yun sa Viking. Kung gusto mo talaga ng isa pang extreme ride, doon na lang tayo sa Jungle Splash. Panay ang irit ni Merlinda habang nakasakay sila sa Jungle Splash. Nagsimula ng dumilim ang papawirin noon. Mas kaya na naturalesa niya ang extreme ride na yon, ngunit nakakahilo rin pala ang magalaw at mabilis na pagbulusok nila mula sa itaas pababa. At nabasa sila ng tubig, kaya nagiya na siyang umuwi. Lumabas sila ng Jungle Splash. Naging mabuhay ang kanyang mga tuhod. Kung hindi sa maagap na pagsalo ng binata ay natumba na siya. I've got you. Gaya kanina ay niyakap siya nito. Isinandal ng binata ang kanyang ulo sa dibdib nito. Breathe, Lindy. Sinunod ni Merlinda si Emperor hanggang sa mabawi na niya ang equilibrium. Okay na ako. Anya maya-maya. Kumalas siya ngunit sa halip na bitiwan ni Emperor ay hinigpitan nito ang yakap sa kanya. This is your first time on the rides, am I right? Bulong nito. Oo. Wala sa loob na sagot ni Merlinda. Nalilito kung bakit siya niyayakap ng binata. I didn't expect, but I enjoy it. Really enjoyed it. Salamat sa pagdadala mo sa akin dito. Your father could use some scolding. Umabot ka sa edad na yan nang hindi ka malang yan nadala sa ganitong rides? Hindi ka agad rumihistro sa isip ni Merlinda ang sinabi ni Emperor. Mas nakatuon ang kanyang pansin sa malambing at pabulong na pagsasalita ng binata. Parang ipinaghihele siya. Parang nangaalo kahit hindi niya kailangan ng pangaalo. Lumaki siyang hindi naging mapaghanap sa ama. Nasanay siyang maging self-reliant. Na umasa sa sarili at gawin ang makakaya sa paggawa ng pinakamahihirap mang project sa school noon o sa pag-aaral magbisikleta. At later on ay ang pagmamaneho ng kotse nang hindi umaasa sa daddy niya. Maaga niya natanggap sa sarili na ang trabaho at negosyo ang buhay ng kanyang ama at ang tungkulin nito bilang ama sa kanya ay nagsisimula at nagtatapos sa pagbibigay lang ng financial support. Bagay na sobra pa sa pasado na nagampanan naman ng daddy niya, lalo na noong bata pa siya. Pero ngayong nakapaloob si Merlinda sa yakap ni Emperor, tila biglang nabuhay sa kanya ang pangangailangan na makakasama. Of someone taking charge, bigla nagkaroon ng paghahangad sa kanyang puso na ipaubaya sa isang tao ang mga susunod na mangyayari. Paghahangad na magpatangay sa agos. I guess we should go. Sabi ni Emperor maya-maya. Basa ang damit mo, ayokong magkasipon ka. Parang napipilitan lang ito nang kumalas sa kanya. Inilipat nito ang braso sa likuran niya. Nanatili itong nakaalalay hanggang sa makarating sila sa pinagpaparadahan ng sasakyan. Nasa loob na sila ng sasakyan nang mapansin ni Merlinda na humulas na ang peking bigote ni Emperor. Nag-disintegrate ng bigote mo. Natawa siya sa ayos nito. Aliw na aliw ka sa mukha ko ah. Amused din na sabi nito. Huwag kang mag-alala, malapit na. Sabi nitong inabutan siya ng panyo at iniumang sa kanya ang mukha nito. Anong malapit na? Pinunasan niya ang balingos nito. Malapit mo na magis na ng mukhang ito umaumaga. Ito rin na makikita mo tuwing gabi bago ka matulog. Kumindat pa si Emperor. Clueless si Merlinda sa sinasabi ng binata. Kapag pumayag na ako na magpakasal sa iyo. Pinakatitigan nito ang kanyang mga mata. Titig na nangaakit. Idinaan na lang ni Merlinda sa tawa ang biglang pagkabog ng dibdib at pagkailang. Inilayo niya ang mukha nito. Alam mo ikaw, nakakawala ng poise sa mga banat mo sa akin. Okay lang, hindi ako matuturn off kahit mawala ang poise mo. In fact, gusto ko yun. Minsan nawawala ang poise mo kapag nagpapakabibo ko sa iyo. You become more beautiful. And I guess, more human. Sabi ni Emperor na pinisil pa ang tungki ng ilong ni Merlinda.
bago siya inakbayan at hinapit. Inilabas nito ang iPhone at ilang ulit na nag-selfie picture. Yan, para may souvenir picture tayo ng first date natin. Kumindat na naman ito at ikiniling pa ang ulo sa ulo niya. She snuggled closer and closer eyes. Habang tumatagal, nasasanay na siya sa mga pagyakap at pag-akbay-akbay na ginagawa sa kanya ng binata. Giniginaw na siya dahil basa ang harap ng blouse na suot niya. Napadilat siya nang huminto ang kotse. Nasa parking lot sila ng MOA. Bakit dito tayo nagpunta? Pabibilhin ko si Jim ng t-shirts para hindi mababad ng basa mga katawan natin. Bumaba nga si Jim at iniwan sila roon. Hinawakan ni Emperor ang mga kamay ni Merlinda. Nilalamig ka na. Come closer. Ikapit mo ang mga kamay mo sa balat ko. Inialsa nito ang laylayan ng suot na sport shirt at ito pa ang nagsuot papaloob doon ng mga kamay niya bago siya muling niyakap. Siguro dahil dati na sila magkaibigan mula pagkabata kaya hindi sila naiilang sa isa't isa. Ngunit nang lumapat ang mga palad ni Merlinda sa balat ng binata sa matitigas na kalamnan, nang maramdaman niya ang init ng singaw ng katawan nito na tila naglakbay sa kanyang kamay at braso patungo sa kanyang katawan, ay may kung ano siyang naramdaman. Sexual awareness. Chemistry marahil. Siguro. Pero ang alam lang ni Merlinda ay gusto niya ang pakiramdam na mainit na balat ni Emperor sa kanyang mga palad. Tiwasay ang kanyang isip at puso na ang binata ang kanyang kasama ng mga oras na yon. Kontento ang pakiramdam niya. Ibang-iba sa pakiramdam ng yakap na naging ka-MU niya noong college days. Nang hinayang si Merlinda na bumalik sa gym at kailangan na niyang kumalas kay Emperor. Bumaba ang binata at hinayaan siya magkaroon ng privacy habang nagbibihis. Pero nang ito na ang magbibihis, ay walang seremonyang hinubad lang nito ang suot na sport shirt. Tumambad sa kanyang paningin ang matipunong katawan ni Emperor. Walang pangingimi na nagpalit ng damit ang binata kahit naroon siya. Muli, nakadama siya ng parang pagkailang. Na nabura din agad nang paanda rin na nag-gym ang kotse at hapitin siya ni Emperor para mapasandal sa katawan nito. Sa dibdib ni Emperor niya pinalipas ng nararamdamang pagod. Nakatulog si Merlinda. Hindi niya alam kung ano ang pumukaw sa kanya pero nagulantang siya. Pagmulat ng kanyang mga mata, napansin niya na nakahinto na pala sila. Wala na si Jim sa manibela. Si Emperor naman ay tulog na tulog sa kanyang tabi. Kung ano ang ayos nito kanina ay ganoon pa rin ang ayos ng binata nang magising siya. Tiningnan niya ang suot na relo. Alauna na ng madaling araw. Ganoon katagal na silang tulog sa backseat ng kotse. Emp! Niyugyug niya ang braso nito. Gumising ka, madaling araw na. Gulat na kumislot ito sabay mulat ng mga mata. Lindy, anong... 1 o'clock na ng madaling araw, wala na si Jim. Hindi niya tayo ginising bago siya umalis. Iginala ni Merlinda ang tingin sa paligid. Naroon sila sa isang garahe na kung hindi siya nagkakamali ay garahe sa mansyon ng mga De Diyos. No, ginising tayo ni Jim kanina. Pero ako lang ang nagising. Tulog na tulog ka, Lindy. Ginigising kita pero hindi ka man lang kumilos. Naaawa kung gisingin ka pa, kaya hinayaan pa kitang matulog. Iniunat nito ang nangalay na braso at binti. Ang mabuti pa, dito ka nilang sa amin magpalipas ng gabi. Nakakahiya kay na Tito Montero na manggising pa tayo kung ihahatid kita sa inyo ngayon. At hindi rin mapapalagay si Merlinda na magmamanehong mag-isa si Emperor pabalik ganoong 10 oras na ng gabi. Ang totoo, nahihiya siya sa binata na napahimbing ng husto ang kanyang tulog kaya hindi siya nagising sa panggigising nito at ni Jim. Ngayon ay mga abala pa siya rito. Sa komedor siya itinuloy ni Emperor. Kumain muna sila. Ininit nito ang pagkaing nakita sa refrigerator. Napapangiti ito habang kumakain sila. Bakit pangiti-ngiti ka dyan? Pabirong sita ni Merlinda. Kahit ang pagsasalo nilang iyon sa hapunan ay masarap sa kanyang pakiramdam. She wanted more time with him like this. She mentally shook her head. Sa halip yata na ang binata ang ma-inlove sa kanya, ay siya ang nagkakagusto rito. Naisip ko lang, isang malaking scoop to pag nagkataon. Ang alin? Ito, na andito ka sa amin, magkasama tayong dumating. Kung may nakasunod pala sa ating paparazzi at nakunan tayo ng pictures, siguradong bukas ng umaga, nasa headline news tayo ng mga tabloid. Imposible yon. Tinted ang salamin ng kotse mo at nandito tayo sa loob ng bahay ninyo. Sa guest room pinatulog si Merlinda ni Emperor, katabi iyon ang silid nito. At dahil tulog si Queenie, ay ang drawstring shorts at ang cotton shirt na lang ng binata ang ipinagamit na pantulog sa kanya. 8:00 ng umaga kinabukasan ay ginising siya ng mga katok ni Emperor sa pinto. Lindy, sabi ng binata nang pagbuksan niya. Nasa ibaba si na Tito Montero at ang mami mo. Alalang-alala sa'yo. Galit na galit naman si Orville. May mga kasama siyang press people. Tanggal ang natitirang agiw sa utak ni Merlinda. Bakit? Paano? May nagbigay sa press ng pictures natin.
At nasa mga tabloid na raw ngayong umaga. Katatawag lang ng manager namin at Lindy. Huminga ito. I shouldn't have made that joke about that big scoop.